Hello po, magandang morning sa atin lahat. Ito na naman po ako at may isa tayong distributor dito na pang Toyota Crown na 4Y. First time po natin ito po ay contact point Ngayon ito ay padala ni Kuya Dionisio Muchilas ng Pasong Tamo, Quezon City, Metro Manila. Okay. Ito daw po ay contact point at pinako-convert niya. Ay, tinawa ko tuloy yung camera. Okay. Contact point. Ayan po. Contact point po siya. Hindi pa siya electronic type. Okay. Ngayon, gagawin po natin dyan ay po-convert natin siya ng electronic. Ito po yung kanyang mga sangkap. Ito po ang ating pulsar sender. Okay. Ito naman ang ating ICM. Pinanda ko na po yan. Ito na po yung kanyang ignition coil. Imbes na yung round type o tinatawag natin baso. Mas maganda po itong dry coil. Hindi po siya naglalangis. Okay. Ngayon, dahil minaunting ko na po siya, yan. Dito po natin ilalagay yung kanyang ICM. Yan. Kaya po, minaunting ko na siya para po pag in-install ko siya, dire-diretso. Hindi na po gaano mahaba yung video natin. At hindi na rin po magagamit itong kanyang tinatawag natin na filtrator. Kasi electronic type na po siya, hindi na po natin siya kailangan napigilan pa yung voltahe. Ang hanap kasi ng ignition coil ay ICM ay straight volts na kung pwede 13.8 ang papasok sa kanya. Hindi po tulad ng contact point, limitadong straight 12 lang. Kaya po hindi pwedeng hindi natin siya lagyan ng filtrator tulad na tinatawag na ito po kasi pag wala to, madali pong mapudpud yung contact point connector niya doon. Madali siyang mapudpud kaya kailangan natin ilagay talaga itong filtrator niya. Pero pag ICM na po siya, electronic, tatanggalin natin, hindi natin siya pwedeng pigilan ng voltahe. Mas maganda po mag-perform yung mga to pag talagang voltaheng nati-receive niya ay malakas. Okay? Ngayon po ay umpisahan na natin. Tatanggalin na po natin itong kanyang mga contact point. Ayan po, pwede na natin ilagay itong kanyang pulsar sender. Ayan. Pero maglalagay pala tayo ng spacer niya. Ayan. Ilagyan po natin ng tape na ganito po. Para po kasi pag nilagay natin dun sa reluctor wheel niya, kahit itulak natin, may space pa po siya. Hindi siya masyadong dikit na dikit. Okay, yan.
Tatapat lang natin dito. Mas maganda sana kung tumugma doon sa tornilyo. Para hindi na ako mag-welding. Hindi nakalapat pa. Hindi nakasiro yung firing sender niya. Dito talaga tayo. Dito po mag-i-spot tayo dito. Ito natin ang guide. Hindi ako maligaw. Yung guide niya. Ganyan po sinasabi ko, kahit itulak natin yan. Dahil pag na-welding na yan, spot lang naman, hindi naman full weld yan. At pag tanggalin natin yung tape, may spacer pa rin siya. Ngayon po, nailagay na natin yung kanyang pulser sender. Yan, at paano mangyayari po niyan ay mag-i-installation na lang tayo. Wiring na lang po tayo niyan, okay? Ayusin lang natin yung mga wire. Kaya po pinupulupot ko para maganda pong, para maayos yung wiring niya. Hindi siya split, nag-split, nagpa-parallel. Kasi ito naka-twist. Maganda po siya tignan dito. Hindi na rin kailangan i-tape, di ba? Yan, apply na yung wiring. Ngayon ay dito tayo sa ICM na tayo. Sa ano, patapos na po siya. Importante na naman yung pulser sender na dapat talaga matumbok po yung firing order niya. Kung natapat sa 1, dapat 1 talaga siya. Tignan natin to. Mabingi pagkakalagay.
Okay. So ngayon po, kung makikita natin, dalawa po yung terminal niya. Ang positive po nito yung maliit, yung maigsi. Yan ang positive. Okay. Negative. Unahin natin yung positive. Lagay na rin natin itong connector para sa ignition switch. Para may silbi, hindi masayang. Dito po tayo magko-connect ng para sa ignition niya. At least nakaabang na po yung ignition switch natin. Kuha tayo ng isang terminal dito para sa negative. Meron tayo ng isang nut dito o bolt. Ay tama, nut. Yan. Lagay natin dito. Yan. Okay. Yan, nabuo na natin. Pwede na tayong mag-connect dito sa kanyang pulser input. Ayan, temporary connect lang tayo. Yan natin kung mag-export nga siya dito, Ayan. Okay. Ito naman ang connection natin para sa ignition switch. Nakaabang na din. Ganyan lang po yan. Nakakonect tayo dito. Itong pulser sender nakakonect sa ICM. Yung ICM nakakonect sa coil. Okay. Gawin natin. Tingnan natin kung mag-export nga yan. Lagay tayo ng yan. Para may bridge tayong isasalubungin natin. Lagyan natin ng tulay. Yan. Sa kabila. Yan. Yun. Kaya nga naman, kita-kita natin siya mag-spark. Ngayon magkoconnect po tayo sa may mga wire po. Ito. Connect tayo dito sa ignition switch. Ayan. Yan po yung kasusi. Tapos, syempre, maglalagay lang tayo ng yan, ground lang. Zero ground. Yan. Tingnan natin kung mag-export siya dito pag pinihit natin itong distributor. Okay? Diba? Yan. Ipipihit lang natin yan. Labas dito. Lapit natin kunti. Yan. Power on. Subok natin. Ayun, meron na. Ayan po, at nag-i-export na siya. Ilaw. Tanggalan natin ako. Tayo na lang. Tayo ko lang ilaw. Wala nang export. Tanggal ang pulser. Disconnect tayo dito. Kaya pala, nawalan tayo ng spark. Okay. Nahila ako. Ilaw uli. Yan. Yun. Diba, meron na. Press natin konti. Yan. Tingnan natin kung gaano kahalayo aabot. Yun. Malutong. Simple lang pong pagpihit. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Okay. Ayan po, atin yung nakikita. Ito po ay padala ni Kuya Dionisio Muchilas ng Tasuntamo, Quezon City. Ayan Kuya, nakita mo naman.
Ay, isisan ko lang pala muna sa iyo yung video. Hindi tayo naka-live ngayon. Yan, bali tapos na po yung trabaho natin, kuya. Ipapaship ko na po siya malamang mamaya-maya. Okay. Yun lamang po. At anyway, muli po sa ating mga subscriber at mga viewer natin dyan. Ito po ay Toyota Crown Now 4Y. Old model po siya. Ngayon na ako nakahawak ng ganito sa loob ng 12 years. Meron pa lang ganitong kotse na matanda pa sa atin. Okay. Yun lang po muli. Maraming salamat. At magandang morning.